Every time na nagsasabi si Duterte ng patay, papalakpak, masaya ang lahat. At sinasabi ng lahat, okay lang ang extrajudicial killing. Okay lang patayin ang mga adik. Okay lang. Pero hindi ba natin naisip? Hindi ba natin naisip na yung mga pinapatay ay mula sa inyo? Dahil marami namang mga adik na mayayaman, nagpa-party drugs pa. Ang mismong anak nga ni Duterte ay pinupost pa sa social media na siya ay nagkaroon ng moment na siya ay bangag sa droga. Pero hindi sila tinatarget. Ang mga tukhang ay wala naman sa Forbes Park, wala naman sa Bel Air, wala naman sa BGC. Pero nandito sa inyong mga komunidad, every time na merong namamatay, always urban poor. Always yung tinatawag nilang squatter. Hindi nyo ba napapansin na yung war on drugs na yan at ang mga nagsasabing dapat patayin ang mga adik, hindi nyo ba napapansin na yan ay nanggaling dun sa mga uri ng ating lipunan na hindi mahirap? Hindi ba ninyo napapansin lahat ng nagsasabing dapat patayin ang mga adik ay hindi mahirap? Hindi galing sa squatter? Hindi nyo ba napapansin na merong middle class bias pagdating sa war on drugs? Bias ng isang economic class na ang tingin sa mahirap ay basura. Hindi nyo ba napapansin ang nagpapalaganap na okay yan ay yung mga tulad nila Sasot na hindi naman mahirap? Mga middle class. Tulad ng mga alumni ng Ateneo de Davao na ang mga estudyante ng Ateneo de Davao, yung mga nagsusulat sa kanilang school organ, naglabas ng statement at winelcome yung pagka-aresto kay Duterte. Aba, yung mga alumni ng Ateneo de Davao nagsulat at nagalit dun sa statement of support ng mga estudyante na mga mamahayag doon sa official organ ng Ateneo de Davao. At kinundina yung statement na yon at inilabas sa social media yung listahan, ang pangalan ng mga manunulat na yon sa Ateneo de Davao. At ngayon, yung mga manunulat na yon ay nagiging target na ng pananakot, intimidation, pambabastos, pambubusabos. Sino yung mga alumni na yon? Mahirap? Yung mga pumapalakpak na yon sa pagpatay, sila ba'y mahirap? Middle class! Middle class na merong bias pagdating sa mga mahirap. Ang tingin sa mahirap, squatter. Ang tingin sa squatter community ay kriminal. Na nandito galing ang kriminalidad. Na nandito nanggaling ang mga drogista. Na nandito nanggaling ang mga rapist. Na nandito nanggaling ang mga pumapatay. Bias ng middle class yan. Yan ang mga pumapalakpak sa war on drugs. Ang war on drugs ay simpleng mata pobre na pagtingin sa mahihirap. Kaya pinapalakpakan nila dahil wala silang pakialam kung ang mahirap ay pinapatay. Basura ang tingin nila sa mahirap. Hindi nyo ba napapansin yan? Na pinapalamon sa mismong tinitingnan nilang basura. Pinapalamon yung mga mismong mata pobreng pagtingin na yan. Na kayo mga mahirap, okay lang kayong patayin. Parehas lang yan na kayong mahihirap, okay lang kayong palayasin sa lupa nyo. Na kayong mahirap, okay lang mawalan kayo ng hanap buhay. Na kayong mga mahirap, batugan naman kasi kayo. Hindi kayo nagtatrabaho. Na kayong mga mahirap, kayo pa rin ang kanilang sinisisi kung bakit ang bansang Pilipinas ay basura. Dahil daw binuboto ninyo ang mga walang kwenta, mga plunderer. Hindi nila alam na tinatakot kayo. Hindi nila alam na sinisira inyong kabuhayan. Ang war on drugs na yan, hanggang umabot na yan sa pagpatay sa inyo. Mata pobreng gyera sa droga. Mata pobre na patayin ang mahirap. Meron na ba kayong nabalitaan na galing sa Forbes Park
Di ba kamakailan lang nagsabi si Kitty Duterte, gumamit siya? Kinundi naman nila? Pero kapag kayo, patay. Di ba? Mata pobre ang mga nagpapalakpak sa war on drugs na yan. At umabot na sa sukdulan ng mga dinastiya na pwede nilang patayin ang mahihirap. Pwede nilang ubusin 30,000 at pinapalakpakan yan. At itong dinastiyang ito umabot na sa pinakasukdulang forma niya na meron na itong idoluhiya. May idoluhiya na sila. Ang ideolohiya nila ay Dutertismo. Yan ngayon ang pinapalaganap sa buong Pilipinas. Ito yung ideolohiya ng Dutertismo. Ito yung politika na walang laman. Walang laman. Kapag ikaw ay sumusunod sa Dutertismo, walang kang ibang laman kundi Duterte. Tao! Walang content. Walang sinasabi tungkol sa sahod. Walang sinasabi tungkol sa maralita. Walang sinasabi tungkol sa magsasaka. Simple lang ang content o ang laman ng Dutertismo. Sambahin si Duterte. Kaya nga, sa rally nila, pag nag-rally tayo, anong pinananawagan natin? Sahod, itaas, presyo, ibaba, may laman, may programa. Ang Dutertismo, walang iba na sinisigaw, kundi Duterte. Duterte. Kulto! Kaya nga ang Dutertismo at ang kulto ay parehas. Kaya nga magkaibigan at magkamag-anak ang Dutertismo at si Kibuloy. Umaabot na, sukdulan na forma yan ng dinastiya. Sukdulang forma ng isang pamumuno o political na sistema ng mga political dynasty. Dahil karakter ng political dynasty yan. Ang karakter ng political dynasty, walang laman. Nakasentro sa tao, sa kandidato. Nakasentro sa personalidad. Personality politics. Hindi kailangan magsalita tungkol sa issue. Ano yun? Na perfect na yan ng Dutertismo. Yan ngayon ang ideolohiya ng political dynasty. Sambahin mo lang. Wala kang ibang sasabihin. Sumamba ka lang sa idol. At ganon din ang nangyayari sa ibang mga kandidato. Wala silang laman, sambahin mo lang sila. Personality politics lang. Ang Dutertismo hindi lang patungkol kay Duterte, ha? Hindi lang patungkol kay Duterte. Yan lang ang perfect na expression ng pamumuno ng political dynasty. Lahat ng dynasty ay nagdi-display ng Dutertismo. Lahat sila ay walang laman, lahat sila ay nakasentro sa personalidad, walang solusyon na binibigay. Itong pinakamasahol sa Dutertismo. Itong ideolohiya ng Dutertismo, ang ginagamit nito ay ang pinakamasasahol na aspeto ng ating lipunan. Lahat ng pinakamasasama, lahat ng pinakamasasahol ay ginagawang tama. Bakit? Para i-justify ang kapangyarihan ng dinastiya. Ginagawang tama ang patayan. Bakit? Kasi yon ang karakter ng dinastiya pamumuno. Pumapatay sila. So therefore, kung pinapalaganap ng Dutertismo na okay pumatay, hindi tayo magagalit sa dinastiya kapag pumapatay sila. Dapat i-expect na natin yon. Natatakutin tayo. Na dapat huwag tayong kumontra. Diba? Ano pa? Ang pinakamasasahol na aspeto ng ating lipunan na hawak ng dinastiya, kapag kumontra ka, ikaw ay terorista, CPP, NPA, NDF. Yan ang pinapalaganap ng Dutertismo. So ngayon ikaw, hindi ka pwedeng kumontra sa lahat ng dinastiya. Bakit? Tatawagin ka nilang CPP, NPA. Terorista.
Hindi ka pwedeng kumontra pag inagawan ka ng lupa. Hindi ka pwedeng kumontra pag pinalayas ka ngayon sa iyong tirahan o kaya kung saan ka nangingisda. Hindi ka pwedeng kumontra kung indigenous people ka, pinalayas ka sa ancestral domain mo. Every time na lumaban ka, ano ka? Terorista, CPP, NPA, NDF. Dutertismo! Dahil yan ang manifestasyon at nagja-justify sa pamumuno ng mga dinastiya. Marami pa akong pwedeng sabihin tungkol sa Dutertismo. Pero hindi lang yan tungkol kay Duterte ang Dutertismo. Yan ay produkto ng dinastiya. Produkto. Yan ang perfect expression ng pagiging dinastiya. Lahat ng values na nandyan. Cult, worship, empty, bankrupt na politika, sasamba sa mga maling values, sa pagpatay, sa pagkurap, lahat ng mga masasama, dahil yan ang karakter ng dinastiyang pamumuno. So umabot na tayo na itong dinastiyang pamumuno nasa perfect form na siya, pwede na siyang pumatay, may impunity na, grabe na ang pagnanakaw, grabe ang pagpapabaya at pagpapalayas, pagdidisposes sa mga mahihirap, at ang values ay baliktad na. Values na ng mga masasamang dinastiya ang okay. Wala ng human rights, wala ng karapatan ng mga maliliit, walang karapatan magreklamo. Ang ibig sabihin noon, umaabot na tayo sa punto na talagang sila na lang ang nasa power at nasa pwesto. Ginagago tayo na itong political dynasties na ito. At ginagago tayo ngayon na dapat sila lang din ang pipiliin natin sa eleksyon. Ginagago tayo nila ngayon at pinapagalaganap nila na either kay Marcos ka lang o kay Duterte ka lang. At ang dapat nating sagot sa eleksyon na to, hindi kami maka Marcos, hindi kami maka Duterte. Titindigan namin ang aming mga sarili. Papalayain namin ang aming mga sarili doon sa tanikala ng mga dinastiya. Doon sa tanikala ng mga dinastiya, pag lumaya kami, paglalaban namin ang aming mga karapatan. Karapatan mabuhay bilang tao. Paglalaban namin ang aming mga tirahan sa mga lupa na dapat kami ang nandyan nakapwesto. Hindi sila Henry C., hindi sila Manny Villar, kundi kami dahil tao kami at hindi kami basura. Ipaglalaban namin ang karapatan pang tao namin, hindi kami aso na pwede lang patayin. Ipaglalaban namin ang aming kabuhayan, mga mangingisda, magsasaka, manggagawa, mga IP. Ipaglalaban namin ang aming mga karapatan na maglikha ng aming mga pangangailangan at dapat ang buong ekonomiya ng Pilipinas nakatungtong doon sa aming paghanap buhay at paglikha ng mga pangangailangan natin sa buong lipunan. The moment na titindigan natin yun, at yun lang ang pag-asa na ang ating lipunan na ngayon umapanta na, bumabagsak na sa barbarismo. Yan lang ang pag-asa na ibalik natin muli na maging makatao ang lipunan. Yan lang po. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.